Kasalukuyan kaming nakaupo dito sa dining area ng kondo para kumain ng dinner nang mapansin ko ang biglang pagbabago ng hitsura ni Elias pagkatapos nitong kumagat sa niluto niyang sausage. Pigil ko naman ang sarili ko na matawa. Sa wakas natapos din siya sa pagluluto pero ang mga ligpitin sa kusina ay naghihintay. Wala akong balak na tulungan siyang magligpit. Kalat niya iyon kaya bahala siya. Nag-effort naman kasi siyang magluto. Pero palpak talaga eh. Halata din naman na hindi siya marunong magluto dahil pang breakfast na pagkain itong nakahain sa harapan namin. Iyon nga lang sunog ang sausage at parang na-murder ang sunny side up eggs niya. Hindi mo ba gusto ang niluto ko? I mean parang na-overcook ko yata itong sausage. Nakangiti niyang wika at sabay ilapag niya sa pingan ko ang sunny side up eggs. Kahit nagtatampo pa rin ako sa kanya dahil sa ginawa niyang pambabaliwala sa akin nitong mga nakaraang linggo, no choice ako kundi ang tikman ang itlog na nasa pingan. Gamit ang tinidor, kumuha ako ng kaunti at isinubo pero dali-dali ding naidura ng malasahan ko kung gaano kaalat iyon. Mas maalat pa yata sa boro. Ang alat, malakas kong bigkas sabay kuha sa isang basong tubig at kaagad na tinungga ang laman yun. Nakita ko pa kung paano tinikman ni Elias ang itlog at kagaya ko na idura niya din kaagad. Gumuhit ang guilt sa kanyang mukha habang hindi makatingin ang diretsyo sa akin. Sorry. Hindi ko akalain na ganito ang kalalabasan. Sinunod ko lang naman ang napanood ko sa online tapos ganito ang nangyari. Nascam yata ako, nahihiya niyang bigkas. Pigil ko naman ang sarili ko na matawa. Nascam pala ha? Hindi lang talaga siya marunong sumunod sa instruction kaya ganito ang kinalabasan. Ang dami niya pa namang binili ng mga pagkain. Paano kaya namin ubusin na lutuin iyon hindi naman pala siya marunong magluto? Nangyari na ang lahat at wala na tayong magagawa pa, seryosong sagot ko sa kanya sabay tayo. Balak kong maligo na dahil pupuntahan ko si baby sa hospital. Oras na para nadedehin ito. Sa labas na lang tayo kakain. Sorry talaga Mary, narinig kong bigkas niya. Ramdam ko naman ang sensiridad sa boses niya, kaya alanganin akong napatango. Ayos lang. Bukas, ako naman magluluto. Seryosong sagot. Napansin ko naman ang ngiti na kaagad na gumuhit sa labi niya. Talaga? Wow okay, bukas habang nagluluto ka, manonood ako. Para naman matuto ako, excited niyang bigkas. Hindi ko na siya sinagot pabagkus diretsyo na akong pumasok ng kwarto para makaligo na. Mabilis ang ligo lang naman ang ginawa ko. Nagbihis ng pinakakomportableng damit at muling lumabas ng kwarto. Hindi na ako nagulat pa nang mapansin ko ang mga kasambahay na sila Arya at Manang Belen na abala sa paglilinis. Nanghingi na marahil ng backup si Elias para may maglinis ng mga kalat na ginawa niya sa kusina. Hey, ready ka na? Alis na tayo. Hindi ko mapigilan ang mapaiktad nang bigla itong nagsalita mula sa likuran ko. Dali-dali kong siyang nilingon at kaagad na tumampad sa paningin ko ang presko niyang kaanyuan. Kagaya ko, nakaligo na din siya at mula sa kinatatayuan ko, nalalanghap ko ang familiar na amoy ng pabango niya. Yes, ready na ako, maiksing sagot ko. Halos inisang hakbang niya lang ang pagitan namin at hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagkailang nang hawakan niya ako sa aking kamay. Let's go, nakangiti niyang pag-iaya sa akin. Isang tipid na pagtango ang naging sagot ko bago ako sumabay sa kanyang paghakbang. Hindi na din ako nag-inarte pa. Hinayaan ko siyang hawak niya ang kamay ko hanggang sa makarating kami ng parking area. Saan mo gustong kumain? Mamayang 1-0 pa ang schedule ng pagpapadede mo kay baby at may time pa tayo para kumain ng dinner, nakangiti niyang bigkas. Pinagbuksan niya ako ng pintuan ng sasakyan at inalalayan na makapasok sa loob. Kahit saan basta iyong restaurant na nag-offer ng pasta or pagkaing may sabaw, kaagad ko ding sagot sa kanya. May sabaw? Okay, I think may alam akong ganyang restaurant. Bigkas niya at pumwesto na siya sa harap ng manibela. Ilang saglit lang, umarangka na kami paalis. Hindi na din ako nagsalita pa hanggang sa makarating kami sa isang restaurant. Japanese restaurant at hinayaan ko na lang din na siya na ang bahalang umorder. Sweetheart, ano ang gusto mong drinks? Nakangiti pa nga nitong tanong sa akin. Napapansin niya na naman siguro ang pananahimik ko kaya muli niyang inagaw ang atensyon ko. Ano bang meron? Tanong ko naman kaagad sa kanya. They have coffee, shakes or juices.
I think pineapple or apple juice is good for you. Nakangiting bigkas niya. E di iyon na lang, sagot ko din may preferred drink na pala siya para sa akin, nagtatanong pa siya. Mabilis lang naman ang serving ng mga pagkain. Ilang saglit lang, namalayan ko na lang ang sarili ko na nag-enjoy sa mga pagkaing nasa harapan namin. Ngayon ko lang din lubos na na-realize na gutom pala ako. Kung may mga gusto ka pang kainin, don't hesitate to tell me at orderin na kaagad natin, nakangiti niya pang wika. Mapansin niya marahil ang gana ko sa pagkain kaya ganoon. Ayos na ito. Thank you. Hindi ko masyadong pinapansin ang mga ganitong restaurant before pero masarap pala, bigkas ko din kaagad sa kanya. Ah, ganoon ba? Pwede tayong bumalik dito bukas kung gusto mo. Para ma-design natin ang iba nilang menu. What do you think? Nakangiti niyang tanong. I think masyado ka nang magastos. Pabiro kong sagot at huli ko na na-realize na hindi pala kami in good terms, kaya lang nasabi ko na at hindi na pwedeng bawiin. Ayos lang gumastos, sweetheart, basta ang importante mag-enjoy ka. Nakangiting sagot niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapaingos. Nag-iwas ng tingin at muling itinoon ang atensyon sa kinakain ko. Ayaw ko na sanang kiligin pero sa ipinaparamdam niyang pag-aalaga sa akin ngayon, aaminin kong unti-unti na namang nanumbalik ang tiwala ko sa kanya. Nakakaramdam na naman ng kaunting pag-asa ang puso ko na baka nga pwede pa. Na may tsansa pa na magbago siya. Elias honey, halos maubos mo na ang aking dessert nang marinig kong may tumawag sa pangalan ni Elias. Dali-dali akong napalingon at hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagkadismaya nang sumalubong sa paningin ko ang babaeng kilalang-kilala ko. Walang iba kundi si Rebecca na noon ay akala mo isang model ang bawat hakbang na naglalakad palapit sa table namin ni Elias. Ayaw ko siyang makaharap. Kung gusto mo siyang makausap, not here. Not in front of me, seryosong wika ko. Napansin kong natigilan si Elias. Ilang saglit din siyang napatitig sa akin bago niya ako hinawakan sa aking kamay. Kung ayaw mo siyang makaharap, lalo na din naman ako. Masyado na akong abala sa iyo pati na din sa anak natin para mag-entertain ng mga tagahanga, nakangiti niyang sambit. Tulala naman akong nakatitig sa kanya. Elias honey, ano ba? Ilang araw na kitang tinatawagan tapos nandito ka lang pala. Hindi mo man lang ba naisip na sobrang nag-aalala ako sa iyo? Muling sambit ni Rebecca. Sa pagkakataon na ito, tuluyan na siyang nakalapit sa table namin. Becca, please, enough. Napag-usapan na natin ito at hindi ka naman siguro tanga para hindi maintindihan kung ano ang gusto ko, diba? Seryosong sagot naman ni Elias dito. Hawak niya pa rin ang kamay ko na pilit ko nang hinihila para sana mabitawan niya na pero wala eh. Wala siyang balak na bitawan ako. Pero hindi ako pumayag. Look, wala ka nang makita pang babae na pumapayag kahit na may third party ka. Pwede kang makipagrelasyon sa iba, basta mangako ka lang sa akin na ako ang priority mo. Right, narinig kong bigkas ni Rebecca. Kaagad namang napataas ang kilay ko dahil sa sinabi nito. Ano ba ang pinagsasabi niya? Baliw ba ang Rebecca na ito? Ayos lang daw sa kanya ang third party. Anong klaseng babae siya? Baliw, tanga or malanding desperada? Hindi ako interesado dyan sa offer mo. Now kung wala ka nang sasabihin, pwede bang umalis ka na? Huwag mong sirain ang gabi ng fiancé ko, seryosong bigkas ni Elias sa sabay titig sa akin. Fiancé? Oh, come on. Don't tell me na sa kanya mo ako ipagpalit. Sa babaeng iyan na mukhang losyang nakakapanganak lang. Elias, hindi mo naman ako na-inform na bumaba na pala ang standard mo pagdating sa mga babae, matabil ang dila na bigkas nito. Talaga naman. Napulaan pa ako ng bruha na ito. Hindi niya ba alam na halos 1 linggo pa lang ako nakapanganak? Pero ganoon pa man, hindi ko siya urungan kung gusto niya ng gulo. Rebecca, watch your words dahil hindi ko hahayaan na bastusin mo ng ganyan si Amery. Galit na sigaw ni Elias dito na siyang naging dahilan kaya napatingin sa amin ang iba pang mga kumakain. Kaagad na bumaha ang hiya sa puso ko. Hindi ako sanay sa ganito. Hindi ako sanay na iniiskandalo or naiskandalo ako. Kaya lang, wala talaga yatang balak na magpaawat si Rebecca. Matalim ang mga marang tinitigan ako bago napahagalpak ng tawa. Wow! Ipinagpalit mo din lang ako sa isang babae, hindi ka pa naghanap ng mas sexy sa akin.
Insulto ka naman Elias ng uyam na bigkas nito. Hindi ko naman mapigilan ang maikuyom ang kamao ko. Sa lahat ng ayaw ko ay iyong pati ako ay binbastos gayong wala naman akong ginagawang masama. Dahil sa bugso ng emosyon, mabilis akong tumayo sabay dampot ng isang basong pineapple juice at walang sabing isinaboy ko iyon sa mukha ni Rebecca. Para naman mahimasmasan siya at mabawasan ang katabilan ng dila niya. Narinig ko pa nga ang pagsinghap ng ilang costumers na nakasak sa ginawa ko. Kaagad ding namula ang mukha ni Rebecca sa galit. Elias, ano ba? Wala ka bang plano na sawayin siya? Look at her. Sinabuyan ako ng juice ng baliw na iyan, halos nag-hysterikal na bigkas ni Rebecca. Pinapagpag nito ang nabasang pulang dress habang nanlilisik ang mga matang nakatitig sa akin. Kaagad ko din naman siyang inisihan bago ko dinampot ang isang bowl ng medyo mainit-init pa na ramen na kaunti lang ang bawas at walang kahirap-hirap na ibinuhos iyon sa ulo niya. Malakas na sigaw ng galit na si Rebecca ang umalinggao sa buong paligid. Okay na ang masabuyan ng juice pero ang buhusan ng ramen sa ulo, mas matinding dagok iyon para kay Rebecca. Elias, look! Tingnan mo ang ginawa ng babing iyan sa akin. Parang nagsusumbong ang tono ng boses ni Rebecca na wika kay Elias. Pulang-pula ang mukha nito habang may ilang butil ng luha ang tumutulo sa mga mata nito. Well, medyo mainit pa iyong ramen at para siyang basang sisiw ngayon. Ang plakado niyang make-up ay unti-unti nang nahuhulas mula sa kanyang pisngi. Napansin ko din ang kaagad na paglapit ng dalawang waitress at inabutan ito ng malinis na towel. Pamunas marahil sa basang-basa nitong buhok. You deserved it, narinig kong baliwala namang sagot ni Elias dito. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapatingin dito. Prente pa rin itong nakaupo na para bang wala siyang pakialam sa nangyari kay Rebecca. Actually, ang inaasahan ko kanina ay magagalit ito sa akin dahil sa ginawa ko sa babaeng binigyan niya ng singsing pero kabaliktaran naman ang ipinapakitang reaksyon ni Elias sa akin ngayon. Ni hindi. Kuman lang nakitaan ng kahit nakauting pagkadismaya sa kayang mukha sa kabila ng gulo na nagawa ko ngayon lang. I deserved it. Pagkatapos akong bastusin ang babaeng iyan lang ang sasabihin mo sa akin ngayon, umiiyak na sagot ni Rebecca. Lihim namang nagdiwang ang kalooban ko. Sa nasabi ko na kanina, hindi ako mahilig sa gulo. Hindi din ako mahilig sa iskandalo. Pero paminsan-minsan, masarap din palang experience. Nakakaramdam ako ng fulfillment lalo na at napatunayan ko ngayon lang sa sarili ko na kaya ko palang lumaban. Huwag mong isisisi kahit na kaninong tao ang katangahan na ginawa mo. Hindi lahat ng tao ay kayang magtimpi para hindi ka patulan. Saka, hindi bastos si Amery. Ikaw ang unang nambastos kaya dapat lang natangapin mo ang consequences sa ginawa mo, seryosong sagot naman ni Elias dito. Lalo tuloy akong nakaramdam ng tuwa. Walang sabi-sabing muli akong naupo habang pigil ko ang sarili kong mapangiti. Sa wakas, kahit papaano, masaya ako na kinampihan niya ako ngayon. Nakaisang puntos siya ngayon kaya naman bukas na bukas din ipagluluto ko siya. Elias, ano ba? Sino ba ang babaeng iyan sa buhay mo at bakit mo siya kinakampihan gayon? Muling tanong ni Rebecca. Ayaw niya pa ring umalis sa kabila ng kahihiyan na tinamo niya kaya naman napatitig na ako sa Elias. Kapag hindi mo pa rin mapaalis dito sa harapan natin ang babaeng iyan, ako na talaga ang aalis, may pagbabanta kong wika dito sabay halukip-kip. Nakakahiya na kasi eh. Sa amin na nakatingin ang halos lahat ng mga costumers dito sa restaurant. Miss, pwede bang pakihatid sa labas si Miss Rebecca? Hindi na komportable ang fiancé ko sa presensya ng babaeng iyan. Seryosong utos naman ni Elias sa staff. Kaagad naman din itong tumalima. Tinawag pa nito ang guard na nasa pintuan para siguro mag-assist para mapalabas na si Rebecca dito sa restaurant. No need. I think, gusto pa ni Miss Rebecca ang kumain dito sa restaurant. Since, tapos na din naman na tayong kumain, mauna na tayong umalis sa kanya. Iyon ay kung okay lang sa iyo, Elias, seryosong sagot ko naman kaagad. Napansin kong natigilan ito sabay ngiti. Sure kung ano ang gusto mo, iyon ang gagawin natin, nakangiti nitong bigkas. Inilabas nito ang kanyang card at iniabot sa nakaantabay na waiter. Babayaran na namin ang bills namin. Pakibilisan lang, seryoso nitong utos sa nakaagad namang tumalima. Ma'am, kung gusto niyo pong kumain, may mga available pa po kaming mga table sa dako pa roon.
Sumama po kayo sa akin, narinig kong pag-iaya naman ng isang staff kay Rebecca. Basang-basa ito at ewan ko na lang kung kaya niya pa bang kumain sa kalagayan niya ngayon. I love, no need. Elias, honey, hindi pa tayo tapos. I know na may reason ka kung bakit bigla na lang nagbago ang pakikitungo mo sa akin ngayon. Aasahan kita mamaya sa kondo ko at mag-usap tayo, seryosong wika ni Rebecca. As usual makapal pa rin ang mukha niya at may guts pa rin siya na sabihin ang katagang iyon ng harap-harapan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, mabilis na itong naglakad paalis. Palabas ng restaurant at bago ito tuluyang nakalabas, binulyawan pa nito ang nakaharang na staff sa may pintuan ng restaurant. Huwag mo nang pansinin si Rebecca. Bahagi na lang siya ng past ko at hindi na mangyayari pa ang huling salitang binitiwan niya kanina. Nakangiti namang wika ni Elias sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapaira. Naipangako niya na sa akin noon na hindi na daw siya titingin sa ibang babae pero hindi naman natupad. Hindi na ako maniniwala sa kanya ngayon. Pangako na alam kong mabilis lamang mapako kaya dapat lang na huwag nang umasa para hindi na masaktan pa. Bahala na siya. Kung gusto niyang puntahan si Rebecca sa kondo nito di puntahan niya. Wala na akong pakialam. Nagpakasasa siya sa iba't ibang babae hanggang gusto niya dahil sa ngayon, walang mas importante sa akin, kundi ang anak lang namin. Pagkatapos bayaran ni Elias ang bills namin sa restaurant, mabilis na din kaming umalis para puntahan sa Niku ang anak namin. Sakto lang naman ang dating namin sa Niku dahil oras na para padedehin si baby. Pwede ba akong manood habang pinapadede mo siya? Nakikiusap na wika ni Elias nang akmang papasok na ako sa loob. Natigilan naman ako. Kung totoosin, pwede naman talaga siya pumasok anytime na gustuhin niya sa loob ng NICU. Lalo na at isa siyang doktor at pag-aari niya din ang hospital na ito. Sa loob ng NICU, walang ibang bata ang naririto. Solo ng anak namin ang buong unit. Sinadya ito ni Elias lalo na at wala siyang ibang hangad kundi ang ibigay ang pinaka-the best para sa anak namin. Pwede naman. Hindi kita pagbabawalan kung gusto mong manood, baliwala kong sagot. Iyon nga lang, pagpasok namin sa loob, parang gusto ko tuloy pagsisihan kung bakit ako pumayag. Magpapadede ako at nakakailang pala. Makikita niya kasi ang boobs ko Kahit naman may anak na kami. Hindi pa rin ako sanay na makita niya ang private parts ko. Congratulations, Ma'am Amery Dos. Elias, ang ganda ng development ni baby. Lahat ng test niya ay normal kaya naman baka 1 week pa at pwede nang maiuwi si baby, nakangiting wika ng doktor on duty. Hawak niya ang anak namin ni Elias at pigil ko na naman ang maluha na mapagmasdan ito. Although, naninilaw pa rin ang balat nito pero masasabi ko na para bang mas lumaki siya ng kaunti ngayon. Mas lalo siyang gumanda sa paningin ko. Breast milk is the best for babies talaga at super thankful tayo kasi maraming gatas si mommy, nakangiting muling wika ni doktora. Otomatiko namang gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko. Inilapag niya na din sa bisig ko ang si Baby Elizabeth at tama ako. Mas bumigat din siya ng kaunti ngayon. Yes, agreed off. Excited na din kaming dalawa ni Amery na maiuwi na sa bahay si Baby Elizabeth, nakangiting kaagad na sagot naman din ni Elias. Ramdam ko sa boses niya ang pagiging proud. Since, nasa bisig ko na si Baby, wala na din naman akong choice kundi ang ilabas ang daddy ko. Pikit mata na lang at titiisin ko na lang ang hiya na nararamdaman ko kay Elias. Nagpaalam na din naman si doktora, kaya sa amin na din naman itinuon ni Elias ang buong atensyon niya. Ramdam ko ang presensya niya. Tahimik siyang nanood habang todo, iwas naman akong mapatingin sa kanya habang nagpapapadede ako. Ganoon ang senaryo hanggang sa natapos kong padedehin si baby. Nanatiling tahimik si Elias sa tabi ko. Hindi ko tuloy alam kung ano ang tumatakbo sa isipan niya. Pagkatapos kong magpadede, nagstay lang kami saglit bago nagpaalam sa doktor on duty. Tahimik kaming lumabas ni Elias sa NICU. Thank you, habang patungo kami sa elevator, narinig kong nagsalita siya. Natigil naman ako sa paghakbang at seryoso siyang hinarap. For what? Seryosong sagot ko. Sa pagpayag mo na makita ko kung paano mo padedehin ang anak natin, nakangiti niyang sagot. Hindi ko naman mapigilan ang mapaira. Yes, maliit na bagay, kaagad ko din namang sagot sa kanya at nagpatiuna ng naglakad patungo sa elevator. Kaagad naman siyang umagapay sa akin. Hindi maliit na bagay iyon sa akin.
Kung alam mo lang, sobrang nag-enjoy ako kanina habang pinapanood ko kayo ng anak natin. Sobrang sarap ng feeling. Nakangiti niyang bigkas. Okay, sabi mo iyan eh. Saka, feelings mo iyan kaya bahala ka. Kunwari baliwala kong bigkas. Sakto naman na bumukas ang elevator kaya mabilis na din akong pumasok sa loob. Nag-leave na muna ako sa trabaho para matutukan ko kayong dalawa ni baby. Ngayon ko lang kasi na-realize na sobra akong naging abala niyong nakaraang linggo. Nakalimutan ko na kailangan mo pala ako, lalo na at malapit ka ng mga anak, muli niyang sambit. Hindi ko naman mapigilan ang mapaismid. Premature nang isilang ko si baby so supposed to be may mahigit 1 month pa ako para manganak, pagkokorek ko naman sa kanya. Kahit na. Mahirap magbuntis at dapat lang talaga kasama mo ako sa lahat ng oras, seryoso niyang sambit. Wala sa sariling napasulyap ako sa kanya. Iniisip ko kung si Elias ba talaga ang kasama ko ngayon. Kakaiba kasi ang mga salitang lumalabas sa bibig niya ngayon eh. Maliban sa palpak niyang niluto kanina, wala na siyang ibang ginawa ngayong araw sa paningin ko kundi puro tama. Pagkalabas namin ng hospital, dumiretso na kami sa nakaparadang kotse. Niyaya niya pa nga ako na kung gusto ko daw kumain pero tumanggi na ako. Gabi na at gusto ko na din magpahinga. Mabilis lang din naman kaming nakarating ng kondo. Mula dito sa hospital pwedeng ang lakarin eh. Kaya lang mas feel ni Elias ang magkotse, kaya ayos na din nakakatamad din naman kasi maglakad. Kahit gabi naramdam ko pa rin ang alinsangan ng panahon. Mabuti na lang talaga at may 2 kwarto itong kondo unit ni Elias. Tinag-isahan namin iyon. Wala na din akong plano pa na tumabi sa kanya sa pagtulog. Gusto kong panindigan ang nakatatak sa isipan ko na magstay sa poder niya, hindi para dugtungan ang kung ano man ang naging relasyon namin, kundi para na lang din sa anak namin. Mananatili ako sa poder niya dahil sa anak namin at wala ng iba. Kanina pa ako hindi mapalagay. Hindi ako makatulog. Feeling ko talaga may kulang sa akin kaya balisa ako. Wala sa sariling mabilis akong napabangon mula sa pagkakahiga sa kama. Lumabas ng kwarto at diretso sa kusina para uminom ng malamig tubig. Todo na ang temperature ng aircon sa aking silid pero nakakaramdam pa rin ako ng pagkaalinsangan. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Nababaliw na yata ako. Bitbit ang bottled water naglakad ako patungo sa salas. Naupo sa mahabang sofa sabay sandal. Nasa kabilang silid lang si Amerie at gusto ko na siyang puntahan doon. Makikiusap lang naman sana ako na pwede bang tabi na kaming matulog. Tatabi lang naman eh. Wala naman akong ibang gagawin lalo na at kakapanganak niya lang. Kaya lang sa ipinapitang pakikitungo sa akin ni Amerie na yun mukhang malabo talaga sigurong mangyari. Mukhang kailangan ko munang suungin ang mahabang pasensya at pagtatyaga para mapatawad niya ako. Hirap ng ganitong buhay. Kung bakit naman kasi pumatol pa ako kay Rebecca. Heto tuloy ako ngayon. Ilang gabi nang walang katabi sa pagtulog. Elias, bakit gising ka pa? Wala sa sariling kaagad akong napatayo nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Sa gulat ko mabilis akong napalingon at kaagad namang sumalubong sa aking paningin ang seryosong mukha ni Amerie. Medyo magulo ang buhok nito at mukhang kakagising niya lang. Mabuti pa siya, mukhang nakatulog na samantalang ako. Heto, 3:00 na ng madaling araw pero dilat na dilat pa rin ako. Hindi pa nga ako nakatikim ng tulog ngayong gabi eh. Kahit na saglit lang, kahit ilang minuto lang. Ha? Ikaw pala. Ang aga pa para gumising nagtataka ko din namang tanong sa kanya. Hindi ko tuloy mapigilan ang pagmasdan siya. Medyo manang ang damit na pantulog na suot niya. Simpleng blouse at pajama pero iwan ko ba. Lalong naging aktibo ang imagination ko at kung ano-ano ang naiisip ko habang pinagmamasdan siya ngayon. Maglalabas ako ng lulutuin ko mamayang breakfast. Ikaw, ano ang ginagawa mo dito sa salas? Hindi ka pa ba nakakatulog? May hinihintay ka bang bisita ng ganitong oras? Nakataas ang kilay na tanong niya sa akin. Kaagad naman akong umiling. Ha? No. Hindi naman. Talagang hindi pa ako inaantok pilit ang iting sagot ko. Ganoon ba? Baka naman gusto mo lang lumabas kung ganoon? Pwede ka namang umalis at puntahan siya kung gusto mo I understand naman, seryosong sagot niya sa akin bago mabilis na naglakad patungo sa kusina. Naguguluhan naman akong napasunod ang tingin sa kanya. Ano daw? Puntahan siya.
Sino? Mahina ko pang bulong sa sarili ko at saka ko lang tuluyang na-realized ang ibig niyang sabihin. Hindi kaya, iniisip ni Amerie na kaya hindi ako makatulog dahil hindi ko napuntahan si Rebecca. Tama, narinig niya pala ng paanyaya kanina ni Rebecca na puntahan ko ito sa kondo at siguro inisip ngayon ni Amerie na kaya hindi ako makatulog dahil doon. Shit, hindi pwede yon. Ayaw kong mag-isip siya ng ganoon at baka lalong lumayo ang loob niya sa akin. Walang sabi-sabing mabilis akong tumayo at sinunsan siya patungo sa kusina. Naabutan ko si Amerie na nasa harap ng ref at may kung anong tinitingnan sa loob. Hindi ko tuloy mapigilan na pagmasdan siya. Actually, kung tutuusin, perfect wife talaga siya. Pang-wife material ika nga at alam kong bihira na lang ang babaeng kagaya niya. Ang babaeng handang iwan ang sariling career para sa pamilya. Babaeng kayang mag-alaga ng asawa at anak. Aminado ako na masarap din siyang magluto. Iyon na lang, pinahinto ko na siya noon na magluto dahil ayaw ko siyang mahirapan. Pero alam ko sa sarili ko na namiss ko din namang ang luto niya eh. Wala sa sariling naglakad ako palapit sa kanya. Sa wakas, nahanap niya na din ang kung anuman ang hinahanap niya sa loob ng freezer at naglakad siya patungo sa lababo bit-bit ang pagkain na lulutuin niya marahil mamayang agahan. Amerie, may maitulong ba ako sa'yo? Nakangiti kong tanong sa kanya. Kaagad naman siyang napalingon sa akin. No. Okay na. Nailabas ko na ang lulutuin ko mamaya, kaswal na sagot niya sa akin. Pagkatapos noon, binuksan niya ulit ang ref at kumuha ng tubig. Balik na ako ng kwarto. May oras pa para matulog. Ikaw naman, subukan mo din matulog. Kung hindi kaya, hindi naman kita pinagbabawalan na lumabas ng kondo para hanapin ang kaligayahan na hinahanap ng katawan mo. Seryoso niyang bigkas at hindi niya man lang hinintay na makasagot ako. Mabilis na kasi siyang naglakad patungo ng kwarto. Naiwan naman akong walang choice kundi ang bumalik na salas at muling naupo. Ngayon ko lang din tuloy naisip na masama pala talaga ang impresyon ni Amerie sa akin. Sirang-sira na pala talaga ang pagkatao ko pagdating sa kanya. Hayas, ano ba ang pwedeng gawin para muling bumalik sa akin ang tiwala niya? Mahirap pala ng ganito. Dapat siguro, sinunod ko ang nais ni Mommy noon na pakasalan si Amerie. Hindi sana ako kakaba-kaba ngayon sa pag-isip na baka bigla niya na lang akong layasan. Kung nakatali siya sa kasal sa akin, may tsansa pa akong habulin siya. Pero dahil hindi nga kami kasal, kailangan ko talagang mag-isip ng paraan ngayon kung ano ang pwedeng gawin para muli siyang mahulog sa akin. Eksakto 4:15 ng madaling araw nang nagpasya akong bumalik ng aking silid. Nahiga sa kama at sa wakas, ang inaasam kong pagtulog ay nangyari din. Muli akong nagising eksakto 9:00 ng umaga. Medyo masakit ang ulo ko dahil alam kong hindi enough ang naging tulog ko pero kailangan ko pa ring bumangon. Lalo na at may schedule pala si Amerie ngayon na magpadede sa anak namin. 10:00 iyon kaya kailangan kong magdoble kilos. Nagmamadali akong pumasok ng banyo at naligo. 10:00 ang schedule ng pagdede ni baby at alam kong naghihintay na sa akin si Amerie. Nakatulog nga ako pero parang gusto kong sisisihin ang sarili ko kung bakit hindi ako nag-set ng alarm. Kung saan gusto kong magpakitang gila sa kanya, saka naman umatake itong sakit kong hirap sa pagtulog. Mabilisang ligo lang naman ang ginawa ko. Nagbihis ng komportableng damit at dali-daling lumabas ng silid. Iyon na lang pagkalabas ko ng silid. Katahimikan ang kaagad na sumalubong sa akin. Nagtataka kong inilibot ang tingin sa buong paligid at nang hindi ko mapansin ang preses niya ni Amerie, dali-dali akong naglakad patungo sa kanyang silid. Kumatok ako ng makailang ulit at nang walang sumagot, dali-dali ko nang binukasan ang pintuan at muling nakaramdam ng matinding pagkadismaya ang walang Amerie akong naabutan. Fuck, nasaan na siya, mahina kong bulong. Hindi pa ako nakontento at pumunta pa ako ng banyo pero bigo ako. Wala talaga si Amerie. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng matinding kaba. Kung wala si Amerie, saan siya nagpunta? Huwag niyang sabihin na pumunta siya ng hospital na siya lang. Sa naisip kong iyon, dali-dali akong naglakad pabalik ng kwarto. Dinampot ang aking cellphone na nasa bedside table at mabilis na tinawagan ang number ni Amerie. Yes, Elias. Napatawag ka, kaswal ang tono ng boses na sagot niya naman kaagad sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng inis. Nasaan ka? Seryosong tanong ko. Nasa hospital na ako ngayon. Hindi na kita ginising dahil alam kong puyat ka, sagot niya na din naman kaagad sa akin. Mariin naman akong napapikit.
Napahilot pa nga ako sa aking sentido dahil feeling ko biglang sumakit eh. Paano niyang naatim na umalis ng bahay na siya lang? Hindi niya daw ako ginising dahil puyat ako. Fuck! May mga pagkain sa dining table eh. Kumain ka na muna at pagkatapos magpahinga ka. Kaya ko na ang sarili ko at uwi din kaagad ako dyan sa kondo pagkatapos kong padedehin si baby. Muli niyang bigkas at pagkatapos noon, pinatay niya na kaagad ang tawag. Lalo namang nag-alburuto ang kalooban ko. Iyon lang. Ganoon lang kabilis sa kanya na parang napaka-normal lang sa kanya ang ginawa niya. Hindi niya ba alam na kahit na antok ako kanina pinilit kong bumangon para lang masamahan siya sa hospital. Shit, medyo masama din pala ng ugali ni Amery. Heist! Nagpasya na lang akong pumunta ng kusina para makainom ng kahit tubig lang. Balak kong sundan siya sa hospital. Hindi pwedeng masanay siya na hindi ako kasama. Mas nakakabahala yun. Iyon na lang, pagkapasok ko sa loob ng kusina, bigla ko namang naamoy ang aroma mula sa pagkain. Tama, nagluto nga pala si Amery kanina. Imbes ang ref ang pakay ko kaya nandito ako sa kusina, nagpasya akong tingnan kung ano ang nasa ibabaw ng dining table. Nakatakip ang mga pagkain kaya tinagal ko iyon at kaagad na tumampad sa paningin ko ang mga nakakatakam na mga breakfast food. Nakaramdam tuloy ako ng gutom at walang sabi-sabing basta na lang naupo. Kumain ako ng kumain hanggang sa mabusog ako. Wala pa ring kupas, ang sarap pa ring magluto ni Amery. Pagkatapos kong kumain, basta ko na lang itinambak ang mga hugasin sa lababo. Mamaya ko na lang ito liligpitin pagkakabalik ko. Hindi na din ako nag-abala pang mag-toothbrush at lumabas na ako ng condo unit. Susunduin ko si Amery sa hospital. Hindi ko kayang maghintay dito sa condo unit kung kailan siya babalik. Kailangan ko talaga magbigay ng extra effort kung gusto kong muling bumalik ang tiwala niya sa akin. Bago ako dumiretso ng hospital, dumaan muna ako ng flower shop para bumili ng white roses. Para kay Amery. Mas maganda siguro na sanayin ko ang sarili ko na regaluhan siya ng mga bulaklak para naman matuwa siya sa akin. Maaga talaga akong gumising kanina para magluto ng breakfast. Pagkatapos kong magluto, kumain akong mag-isa dahil mukhang tulog pa yata si Elias. Sa bagay, naabutan ko pala siya kaninang madaling araw sa salas na mukhang bangad. Halatang walang tulog at hindi ko alam kung bakit. Iniisip ko na lang na baka galing siya ng labas at kakarating lang. Baka nakipagkita kay Rebecca at kakauwi niya lang noong time na yon. Kung ano man ang reason niya kung ano ang ginagawa niya sa sala ng oras na yon, bahala na siya. Masyado nang masakit sa ulo kung isiipin ko pa yon. Nagpasya na rin akong pumunta dito sa hospital nang mag-isa lang. Nilakad ko na lang tutal malapit lang naman. Exercise na din para sa akin yon lalo na at nitong mga nakaraang araw, wala na akong ibang ginawa kundi ang maupo at ma-stress sa mga bagay-bagay na nangyari sa buhay ko. Kailangan ko din bigyan ng time ang sarili ko simula ngayong araw ibalik ang dating ako at walang ibang isiipin kundi ang sarili ko lang pati na din ang anak ko. Pagdating ng NICU, kaagad na din naman akong pinapasok ng doctor on duty. Pinadedi ko lang si baby at pagkatapos noon, umalis na din kaagad ako. Gustuhin ko mang makarga pa ng mas matagal si baby, hindi maari. Kailangan niya na din kasing ibalik sa loob ng inkubator. Pagkagaling ko sa NICU, diretso na ako sa labas ng hospital. Nag-abang ng taxi at nagpahatid sa pinakamalapit na mall. Magpapalipas lang ako ng oras sa mall bago umuwi ng kondo. Pagdating ng mall, nag-ikot-ikot ako sa buong paligid. Nagpasya din akong pumunta sa mga damit pambabi at bumili ng mga damit na alam kong magagamit ni baby. Nabangit sa akin ni Dosi kanina na baka pwede na daw naming. Maiuwi si baby next week kaya kailangan na din talagang maghanda. Pagkapos ko sa infant section, nagpasya akong pumasok sa loob ng isang coffee shop at umorder ng non-coffee drinks. Sinabayan ko na din iyon ng sweets habang pinagkasya ko na lang ang sarili ko na tumitig sa labas ng salamin na dingding ng coffee shop. Mula sa pwesto ko, tanaw ko ang malawak ang dagat sa may unahan. Ang ganda ng view at kay sarap palang tumambay dito. Nakaka-relax ng isipan. Amery? Amery, ikaw ba yan? Nasa ganoon akong kalagayan nang may biglang tumawag sa pangalan ko. Dali-dali akong nag-angat ng tingin at otomatikong gumuhit ang ngiti sa labi ko nang sumalubong sa paningin ko ang nakangiting mukha ni Anthony. Ang first cousin ni Tanya. Anthony, ikaw na ba yan? Nakangiti ko ding tanong sa kanya. Hindi ako makapaniwala.
Halos 3 taon na din kaming hindi nagkita nitong si Anthony dahil dinig ko ng ibang bansa daw ito. Actually sa Vienna ito nakabase dahil doon na ito nagtatrabaho. Isang engineer itong si Anthony. Yeh, the one and only. Kumusta ka na? Hindi ka pa rin nagbabago ah. Lalo kang gumanda, nakangit niyang wika. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Anong maganda? Ano ba iyang pinagsasabi mo? Nakakahiya at baka may ibang nakarinig, sagot ko din naman kaagad. Talaga naman. Nagsasabi ako ng totoo. Ang ganda mo pa rin Mary, nakangiti nitong sagot. Saan banda ang gandang sinasabi mo mahigit 1 linggo pa lang ang lumipas noong nanganak ako, natatawa kong sagot sa kanya. Napansin ko naman ang gulat na kaagad na rumihistro sa mga mata niya. Puno ng pagtataka niya akong tinitigan. Nag-asawa ka na? Wow, sino ang maswerteng lalaki? Nakangiti niyang tanong pero ramdam ko sa boses niya ang pagkadismaya. Ha? Wala I mean, hiwalay na kami, kahit papaano, nahiya din naman akong sabihin iyon. Pero kilala ko naman itong si Anthony, pinsan siya ni Tanya ang sooner or later, malalaman niya din ang kamalas-malasang nangyari sa buhay ko dahil lang sa lalaki. What? Sorry, pero bakit naman? Puno ng pagtatakang tanong niya. Well, ganoon talaga siguro ang buhay. Once na hindi magkasundo, sa hiwalayan talaga siguro mauwi ang lahat, pilit ang ngiting sagot ko. Ganoon ba? Sa bagay, hindi na uso ngayon ang mga martyr. Bakit nga pala kailangan pang magstay kung masyado ng toxic ang relasyon? Right? Nakangiti niyang sagot. Kaagad naman akong tumango. Nasa ganoon kaming pag-uusap ni Anthony nang mamataan ko ang kakapasok lang na lalaki dito mismo sa loob ng coffee shop. Walang iba si Elias at kitang-kita ko pa nga kung paano nilya ilibot ang tingin sa buong paligid hanggang sa napadako ang tingin niya sa akin. Hindi ko tuloy malaman ang gagawin ko. Lalo na nang mapansin ko na naglalakad na siya palapit sa akin habang nahalatang mainit ang ulo. Mary, nandito ka lang pala. Alam mo bang kanina pa ako parang tanga na hanap ng hanap sa'yo? Kaad niyang bigkas nang makalapit siya. Gulat naman na palingon sa kanya si Anthony. Hindi niya marahil inaasahan ang biglang pagsulpot ni Elias. Sino ba naman kasi ang may sabi sa'yo na hanapin mo ako, baliwala kong sagot. Napansin kong lalong nagsalubong ang kilay niya. Hindi marahil siya masaya sa naging sagot ko. Well, hindi ko na problema yon. Kung hindi siya masaya sa sagot ko, problema niya na yon. Kanina pa kita hinahanap sinundan kita sa hospital, pero wala ka na. Tinatawagan kita sa iyong phone, pero hindi ka sumasagot, ramdam ko ang galit sa boses ni Elias, habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi naman ako nakaimik. Inilabas ko ang aking cellphone mula sa aking bag para ikumpirma ang sinabi niya, at nang makita ko nga ang napakaraming missed calls mula sa kanya, hindi ko mapigilan ang mapangiwi. Sorry, naka-silent mode ang phone ko kaya hindi ko narinig ang tawag mo, sagot ko naman kaagad sa kanya. Narinig ko pa nga ang marahas na pagbuntong hininga niya bago siya tumigim kay Anthony. Hindi mo narinig ang tawag ko dahil may date kang ibang lalaki, seryosong bigkas niya. Wala sa sariing napatitig tuloy ako kay Anthony na noon ay wala pa. Yatang balak na umalis sa harapan namin. Hindi ako nakikipag-date. Nagkataon na lang na nagkita kami ni Anthony dito sa coffee shop, sagot ko din naman kaagad. Hindi naman talaga kaya huwag niya akong questionin. Hindi ako kagaya niya kaya huwag siyang mambintang at kung sakaling date ko man si Anthony, ngayong araw wala na siya doon. Simula noong niluko niya ako, pinutol ko na din ang kung anumang ugnayan naming dalawa. Hindi ka nakikipag-date? Then, who is he? Seryosong tanong niya. Muli akong napatingin kay Anthony bago pilit nang umiti. Matagal na kakilala. Nagkita lang kami at nagkausap bago ka dumating. Kaagad ko na din namang sagot. Pagkatapos noon, mabilis na akong tumayo. Tumitig kay Anthony para magpaalam. Ako na lang ang aalis para makaiwas sa gulo. Mukhang mainit na din yata ang ulo nitong si Elias Mauna na ako, Anthony. Pakikumusta na lang ako kay Tanya, nakangiti kong bigkas. Pagkatapos noon, dinampot ko ang mga pinamili kong gamit para kay baby at mabilis nang naglakad palabas ng coffee shop. Ni hindi ko na nga hinintay pa na sumagot si Anthony. Gusto ko na kasing makaalis ng coffee shop Nahihiya ako sa mga tingin ng mga customer sa akin. Feeling ko kasi, hinuhusgahan nila ako sa paraan ng pagtitig nila sa akin.
Saktong pagkalabas ko ng coffee shop, naramdaman ko naman ang pag-agaw ng kung sino sa hawak kong mga gamit. Natigil ako sa paghakbang at seryosong nilingon si Elias. Kaya ko na, malamig ang boses na bigkas ko. Kaya lang, feeling ko mas galit siya kumpara sa akin eh. Salubong pa rin kasi talaga ang kilay niya at napapansin ko na din ang pamumula ng mga tainga niya. Ganito siya kapag galit. Sa ilang buwan na magkasama kami, medyo kabisado ko na ang ugali niya. Wala akong ginagawang masama. Nagkita lang kami ni Anthony, pairap kong bigkas at tuluyan ko ng binitiwan ang hawak ko. Gusto niyang siya ang magbitbit di pagbigyan. Bahala siya. Sino ang lalaking iyon sa buhay mo? Bakit ngayon ko lang siya nakita? Wala ka din namang nababangit tungkol sa kanya seryosong tanong niya. Kanina nga lang kami nagkita kaya kanina mo lang din siya napansin. Heist, hindi ako kagaya mo Elias kaya huwag na huwag kang mambintang ng kung ano-ano sa akin dyan. Saka wala ka din karapatan na questionin ako dahil hindi kita boyfriend, naiinis kong sagot at binirahan ko na ng lakad. Kaagad naman siyang sumunod sa akin. Ayaw ko nang makita pa na nakikipag-usap ka pa sa kanya. Hindi mo ako boyfriend pero ina ka pa rin ng anak ko, muli niyang bigkas. Napahinto ulit ako sa paghakbang at hinarap siya. Ewan ko sa iyo. Malakas na yata ang tupak mo nakataas ang kilay na sagot ko sa kanya. Kaya lang parang wala lang naman sa kanya ang sinabi ko. Mary, may anak na tayo. Saka, bakit ka ba ganyan? Imbes na mag-sorry ka sa akin dahil basta ka na lang umalis ng kondo, ikaw pa itong galit sa akin ngayon, seryosong bigkas niya. Pigil ko ang sarili ko na pandilatan siya. Ano ba ang nangyayari sa lalaking ito? Bakit ang hirap niyang kausapin? Tulog ka pa nga kaya hindi na kita ginising. Kung hindi ka nagpakapuyat kagabi di maaga ka din sanang nagising. Saka, pwede ba, hindi naman siguro pwedeng sa lahat ng oras magkasama tayo. Hindi naman siguro pwedeng lahat ng lakad ko sasabihin ko pa sa iyo, seryosong wika ako sa kanya. Napansin ko ang pagkadismaya na kaagad na gumuhit sa mga mata niya bago siya humakbang paalis. Kaagad namang napataas ang kilay ko na nasundan ko na lang siya ng tingin. Pambihira may tantrums ba siya? Bakit? Don't tell me na nagsiselos siya dahil nakita niyang nag-uusap kaming dalawa ni Anthony. No choice ako kundi ang sundan siya. Ngayon ko lang din pala tuluyang napansin na pati palabag ko, hawak niya na ngayon. Kasabay na nakuha niya sa kamay ko noong inagaw niya ang mga pinamili ko. Kapag iwan niya ako dito sa mall, paano ako makakabalik ng kondo gayong wala akong kapera-pera na hawak? Nasa bag kaya no choice ako kundi ang kaagad siyang sundan. The unfair ni Mary. Kung saan-saan ako nakarating kanina para hanapin siya, tapos malalaman ko na nandito lang pala siya sa mall habang may kausap na isang lalaki. Ni hindi niya man lang sinagot ang makailang beses kong pagtawag gamit ang phone. Pagkadating ko ng hospital kanina, dumiretso ako ng NICU para lang madismaya noong nalaman ko na nawala na siya. Na nakaalis na siya bago pa ako dumating. Siyempre, hinanap ko siya sa paligid. Halos halughugin ko ang buong paligid pero bigo ako. Wala siya at mukhang tuluyan na siyang nakaalis ng hospital. Nagpa siya akong bumalik ng condo unit sa pag-aakalang baka nakauwi na siya. Pero kagaya sa hospital, wala din siya. Naghintay pa nga ako ng ilang minuto at baka parating na din siya pero walang nangyari. Walang Mary na dumating ng kondo kaya kaagad akong nakaramdam ng pagpapanik. Saan kaya siya nagpunta? Makailang ulit ko din siyang sinubukan na tawagan pero hindi niya ako sinasagot. No choice ako kundi ang lumabas ng kondo. Habang naglalakad ako pabalik ng kotse, tinawagan ko na din sila Jen at Charlotte para tanungin sila kung alam ba nila kung nasaan si Mary. Pero wala Negative ang naging sagot nila. Tulero tuloy akong napasakay ng kotse. Hindi ko alam kung saan ako patutungo. Wala akong naisip na lugar kung saan posibleng nagpunta si Mary. Hanggang sa nagpasaya akong pumunta sa bahay nila ng kapatid niyang si Luis. Kaya lang, pagkadating ko doon, nagulat pa nga ang caretaker na nadatnan ko. Hindi daw umuwi si Mary doon. Laglag ang balikat na muli akong sumakay ng kotse at pinaharurot paalis. Habang nasa gitna ako ng kalsada, nakatangap ako ng tawag mula kay Christopher. Sinabi nito sa akin na nasa isang mall daw si Mary. Tinudyo pa nga ako na bakit daw may date na ibang lalaki si Mary. Hiwalay na daw ba kami? Bro, hindi kami na-inform. Talaga bang hiwalay na kayo ni Mary?
Bakit nakikita kong may kausap siyang ibang lalaki ngayon? Seryosong tanong sa akin ni Christopher. Hindi pa kami hiwalay. Ang totoo kanina pa ako na parang baliw na hanap ng hanap sa kanya, yamot kong biggas. Ganoon ba? Naku, punta ka na kaagad dito sa coffee shop. Baka mamaya mas palekero pala ang lalaking kausap ni Amery kumpara sa'yo. Baka biglang mahulog si Amery sa kanya at baka sa kangkungan kapulutin, bro, natatawa nitong sagot. Lalo namang nagkukutkot ang kalooban ko. Yamot kong pinatay ang tawag at nag-concentrate sa pagmamaneho patungo sa mall kung saan nakalocate ang coffee shop. Pagdating ko nga sa nasabing lugar, kitang-kita ng dalawa kong mga mata si Amery. Totoo ang sinabi sa akin kanina ni Christopher, may kausap nga itong isang lalaki. Isang mistisong lalaki na kung makatitig kay Amery ay kulang na lang nakainin niya ito ng buo. Napansin din naman marahil ni Amery ang pagdating ko dahil nakatitig din ito sa akin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko para pakalmahin ang sarili ko bago sila lapitan. Yun na lang, wala man lang akong nakitang kahit na anong guilt kay Amery na nahuli ko siyang may kausap na lalaki. Kaswal pa rin naman siyang nakikipag-usap sa akin na akala mo wala siyang ginawang kasalanan. Feeling ko pa nga mas gusto niya pang palabasin na kasalanan ko. Dahil hindi ako kaagad nagising kanina. Kung alam lang ni Amery, pigil na pigil ko ang sarili ko na kumprontahin ang lalaking kausap niya. Ang sarap bigwasan at pagbantaan na huwag nang lalapit-lapit pa kay Amery kahit kailan. Mabuti na lang talaga at kusang tumayo na si Amery at naglakad paalis. Iniwan niya ang lalaking kausap niya dito sa loob ng coffee shop kaya kaagad ko na naman itong sinundan. Mahirap na baka mawala naman siya sa paningin ko, mahirapan na naman akong hanapin siya. Mukhang nag-shopping siya base na din sa mga shopping bags na bitbit niya. Kahit galit ako at gusto ko pa rin naman ipakita sa kanya ang pagiging gentleman ko. Nagpa siya akong agawin ang bitbit niya para ako na ang magdala. Mukhang bigat din kasi at ayaw din naman siyang mahirapan. Kakapanganak niya lang din at bawal pa siyan magbitbit ng mga mabibigat na bagay. Kahit nga ang personal bag niya, kinuha ko na din sa kamay niya. Pagkatapos noon, nagpatsiuna na akong naglakad. Pero syempre, pinapakiramdaman ko pa rin naman kung susunod siya sa akin, at nang maramdaman ko ang pagsunod niya, kahit paano, kaagad din naman akong nakaramdam ng tuwa. Hindi niya din naman pala ko matitiis eh. Mukhang matigas lang ang ulo niya nitong mga nakaraang araw, pero nag-iisip pa rin naman pala siya kung ano ang mas makakabuti sa kanya. Elias, ang bag ko. Akin na, narinig ko pang ang wika niya. Huminto ako sa paghakbang at seryoso siyang hinarap. May gusto ka pa bang puntahan? Seryosong tanong ko. Napansin kong saglit siyang natigilan bago sumagot. Bibili lang ako ng mga damit na gagamitin ko sa kondo. Mauna ka nang umalis kung gusto mo. Pigil ko naman ang sarili ko na lalong magalit. Ano siya, siniswerte? Gusto niyang iwan ko siya dito sa mall para malaya niyang makausap ang mistisong bangus na yun. No. Hindi ako papayag. Hindi ako alis sa tabi niya. Kahit na ilang oras pa yan, willing ko siyang samahan. Kahit saan siya magpunta. Kahit na todo tanggi si Amer na samahan siya sa isang shop para bumili ng mga damit na kakailanganin niya, wala pa rin naman siyang nagawa. Talagang sasamahan ko siya sa ayaw at gusto niya dahil hindi ko nahahayaan pa na muli siyang malapitan ng mistisong bangus na kausap niya kanina. Mahirap na. Hindi ako papayag na may ibang lalaki na ali-aligid sa kanya. Akin lang siya. Kahit na may kasalanan akong nagawa sa kanya, dapat sa akin lang ang bagsak niya. Hindi siya pwedeng tumingin at magkagusto sa ibang lalaki. Pagdating ng shop, hinayaan ko si Amery na mag-fit ng mga damit na gusto niya. May nag-a-assist naman sa kanya na 2 staff, kaya naman nagpa siya akong naupo sa waiting area. Kinunsaba ko na din ang mga staff na nag-a-assist kay Amery na lahat ng kasya ng mga damit dito ay bibilihin ko. Naging smooth naman ang sumunod na sandali. Babae pa rin si Amery at kahit na ayaw niyang aminin alam kong nag-enjoy siya sa pagsa-shopping niya habang tahimik lang akong nakamasid sa kanya. Pagkatapos niyang mag-fit, kagaya ng inaasahan, napansin kong nagulat siya sa dami ng mga damit na nasa counter. Hindi ba't 5 pares lang ang napili kong bilihin? Bakit ang dami niyan? Narinig ko pang ang kastigo niya sa isang staff habang ang cashier ay abala naman sa pagko-compute ng mga items na kailangan kong bayaran. Utos po ng asawa niyo, ma'am. Sabi niya po kasi lahat ng kasya sa'yo, ilagay na daw namin kaagad sa cart at babayaran niya lahat, nakangiting sagot naman kaagad na staff kay Amery.
Napatingin pa nga ito sa akin, kaya nakangiti ko na siyang nilapitan. May problema ba? Ngiting-iti kong tanong sa kanya. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang kaagad niyang pag-irap. Ano ang ginawa mo? Elias, alam kong marami kang pera pero bakit lahat ng damit na kasize ko gusto mong bilihin? Hindi ko naman kailangan ng mga yan bakas ang inis sa boses na tanong niya sa akin. Kaagad ko naman siyang hinawakan sa kamay. Bagay naman sa'yo lahat kaya walang dahilan para hindi bilhin natin. Saka, masusuot mo din lahat iyan lalo na at pabalik-balik tayo sa hospital. Kulang pa nga yan Kukontakin ko si Jen kung saan sila bumibili ng mga damit nila. Para naman mapuntahan din natin, nakangiti kong sagot. Hinapit ko pa nga siya sa baiwang bilang pagpapakita ko ng sweetness sa kanya. Naramdaman ko naman ang biglang paninigas ng katawan niya at pilit na lumayo sa akin kaya lang wala akong balak na pakawalan siya. Ngayon lang kaya ko nagkaroon ng pagkakataon na mahawakan siya ng ganito. Mula noong pagkatapos niyang manganak, naging aloof na siya sa akin. Elias, bitiwan mo na ako. Ano ba ang nakain mo at bakit biglang naging ganyan ka? Seryosong bulong niya sa akin. Ayaw niya din marahil na mapansin ng ibang tao na may silent war na namagitan sa aming dalawa. Right. Bibitawan lang kita sa isang kondisyon. Iyon ay kung magpakabihave ka, seryoso ko ding sagot sa kanya. Napansin kong kaagad ding namilog ang mga mata niya. Akmang magsasalita pa sana siya pero naunahan na siyang magsalita ng cashier at sinabi nito ang halaga na babayaran namin. Dali-dali ko namang hinugot ang aking card at walang pagdadawang isip na ibinigay sa cashier na hindi binibitawan si Amery. Papanindigan ko ang paghawak sa kanya. Maganda pala siya hawakan in public place dahil hindi masyadong nagwawala. Siguro simula ngayong araw, palagi ko na siyang yayain na lumabas. Baka ito na yung sign para magkasundo at mapatawad niya ako. Pagkatapos kong magbayad, inasistahan na din kami ng mga staff na ihatid sa kotse ang mga pinamili namin. Nanahimik na din naman si Amery. Hawak ko ang kamay niya habang naglalakad kami patungo sa parking area. Pagdating sa sasakyan, maayos na ipinasok ng mga staff ang mga items na pinamili namin sa loob ng sasakyan. Pagkatapos noon, nagbigay ako ng tip at tuwang-tuwa naman silang nagpasalamat. Ikaw Elias ha? Namumuro ka na talaga, saktong pagkalayo ng staff, padabog na kaagad na hinila ni Amery ang kamay niyang hawak ko. Nabitawan ko na dahil hindi ako nakapaghanda. Anong namumuro? Ano ang ibig mong sabihin? Kunwari nagtataka kong tanong sa kanya. Hindi siya sumagot bagkus padabog niyang binuksan ang pintuan ng sasakyan at mabilis na pumasok sa loob. Ngingiti-ngiti naman akong tiningnan na lang siya. Pagkatapos noon, binuksan ko ang likurang bahagi ng sasakyan at kinuha ang bouquet ng white roses na binili ko para sa kanya kanina. Pagkatapos noon, muli akong naglakad patungo sa pintuan ng sasakyan sa gawin niya at iniabot ang mga bulaklak. Ano na namang drama yan? Nakataas ang kilay na tanong niya sa akin. Siyempre, hindi ito ang inaasahan kong maging reaksyon niya pero inilapag ko pa rin sa kandungan niya ang mga bulaklak. For you? Nag-effort ako para mabili ang mga flowers na yan kaya sana matuwa ka naman, kunwari naiinis kong sagot. Pagkatapos noon, isinara ko na ang pintuan ng sasakyan at naglakad patungo sa gawing driver's seat at sumakay. Neni, sino ba ang nag-utos sa iyo na ibili mo ako ng bulaklak kung masama naman pala ang loob mo? Narinig kong sambit niya. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng inis. Bakit ba feeling ko, iniinis ako lalo nitong si Amery? Gumawa na nga ako ng mga efforts para maglaro kami pero parang wala lang sa kanya. Ni hindi ko man lang nakita sa mga mata niya na masaya siya sa lahat ng mga efforts na ginagawa ko sa kanya.